kabebe, magandang buhay po. So, yun nga po mga kabebe, ngayon po talaga ay sobrang ingay po talaga ng mga alagang itik natin ngayon kasi yun nga po mga kabebe ay gutom na po talaga sila. So yun nga, kahapon nga ay nakadamage nga tayo dito sa area. So yun nga, pagdating ko nga din po kanina mga kabebe ay nakalabas na yung mga alagang itik ko sa kulungan. Buti na lang po mga kabebe ay kunti lang po yung pumasok po dito sa area. Kung nagkataon po mga kabebe ay ambot lang jud. So naiyak-iyak na po talaga ako mga kabebe pag ganito. Sobrang hirap po talaga kasi pag itong dumalaga po talaga kulang ng patuka ay sobrang hirap po talaga mga kabebe kasi ay yun nga mapapansin nyo po talaga sa boses pa lang po ng mga alagang itik natin gutom na po talaga sila at yun nga nagiging violent na po sila, yung nagiging agresibo na po talaga sila mga kabebe. So yun nga po mga kabebe, yun nga po ay nagka-problema na naman po ulit tayo. Yung walang katapusan po talagang problema mga kabebe. Kung ganito talaga yung paraan natin, tas yung problema is wala yung paglalagyan natin na area, wala nang makain. So kanina po morning mga kabebe ay hindi ko na po nabidyohan yung mga ganapan kasi kanina nga pagdating ko po dito sa area, dito sa kulungan ng mga alagang itik ko ay nakalabas na po itong mga alagang itik ko. So buti na lang po mga kabebe ay may net tayong linagay na katulad nito, ginawa kong boundary kasi nga yung katabi nga po ng kulungan nga po ng itik ko na dumalaga is aanihin pa lang. So buti na lang din po mga kabebe ay hindi po sila pumunta doon sa walang net, kundi ay dumaan talaga sila dito sa Mainitan. So ang nangyari ay kunti lang po yung nakapasok dito po sa Kapalayan. So ito po na area mga kabebe na hinihintay po natin ay ito na lang din po talaga yung aanihin bukas. So wala na pong ibang aanihin dito mga kabebe. So pagkatapos nito ay wala na po talaga tayong hihintayin. So ang mangyayari ay maghahanap na po talaga tayo ng area, yung bagong area, bagong pag-asa. So yun nga po mga kabebe, kahapon nga ito nga pong mga alagang itik natin nakadamage po talaga. At ito po yun mga kabebe yung na-damage po nila. So ang nangyari po kasi kahapon mga kabebes, yung boundary lang po kasi na ginawa natin is yung net, tapos yung katabi niya is itong itong ahanihin pa. So ang nangyari is siyempre itong mga alagang itik natin sa sobrang gutom na po nila, kulang na po ng patoka, ang nangyari ay natumba yung net. So nakalabas po yung mga alagang itik natin dito nga po sa area, dito sa kulungan nila kasi naglagay nga po tayo ng net. Bali dito na lang muna sila temporary nakakain kahit wala na po silang nakakain. So yun nga po mga kabebe, pinapakain ko naman po itong mga alagang itik ko ng mais. So ang nangyari lang po talaga pag ganitong dumalaga po talaga itong mga alagang itik natin mga kabebe is may mga ugali po talaga sila na hindi natin ma-handle o mahirap po natin i-handle. Pag ganito po kasi mga kabebe, dumalaga po itong mga alagang itik natin is tahimik lang po ito sila kung yung area is marami po silang nakakain. Kaso ang nangyari po mga kabebe, dito po sa area nga na pinaglagyan natin is wala na po silang nakakain, kaya nagiging kuha na sila, agresibo na po talaga sila mga kabebe, kanang gamaoy sila ba. So ito yung number 1 po na ugali po ng mga dumalaga na itik kumpara po sa mga inahin. Ang mga inahin po kasi mga kabebe pag ganitong dito lang po natin sila inilagay, kinulong natin na katulad nga nito nung pinaglagyan ko ng mga dumalaga ko, pag wala na po talaga yan sila makain mga kabebe kahit may patubig is parang medyo kalmado po itong mga inahin natin kumpara po sa mga dumalaga. Itong dumalaga po talaga mga kabebe kahit may patubig pa dyan, tas ganito yung area, sobrang ingay po talaga mga kabebe. Yung naghahanap po talaga sila ng paraan or pagkain na hindi mo talaga
maintindihan yung ugali ng mga dumalaga. Pero pagdating naman po talaga mga kabebe ay naulit ko, napakaganda din po mag-alaga ng dumalaga mga kabebe pag pastol. Kung yung area na naman po talaga na paglalagyan natin is masagana. So yun nga po mga kabebe. Ngayon nga po ay maraming mga nangyari po talaga. So, yun nga, kasi nga kanina nga morning, yung mga alagang itik ko is nakalabas na. So, ang nangyari, dito po sa kabilang grupo, ito pong area mga kabebe, may itik din po dito. So, ang nangyari, yung kinaiinisan ko na number 1 na problema ko ay nagrambol po yung mga alagang itik ko dito na area. So, yan nga po mga kabebe, yan po. Mga itik po dyan. Yan, mga itik. Tas ito din po yung mga alagang dumalaga ko. So, yung boundary namin is itong net. So, ang nangyari po mga kabebe, yung mga alagang itik ko ay hindi po pumasok dito, kundi ay pumasok dito sa area na ito. So, yun po yung mahirap mga kabebe. At mamaya na naman ay magkakating na naman po ulit tayo. Kasi yung mga itik ko ay nahalo na naman po dito. At ayaw ko din po mangyari mga kabebe na hindi makuha yung mga alagang itik ko kasi nga dito nga po nga area yung mga itik nila dito is inahin na kumpara po dito sa mga dumalaga ko. So ang nangyari yung itik ko ay andito po sa kabilang grupo. So ito yung number 1 po talaga na kinaiinisan po talaga mga kabebe. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung area natin na wala na po talagang makain. Kahit pa ikalat natin itong mga alagang itik natin dito ay wala na po talaga. Wasak na po talaga itong area na to mga kabebe. At napapansin nyo naman po mga kabebe sa sobrang tagal na nanaani itong area na to ayo. Nanay mga subing, nagbunga na naman po ulit yung mga palay dito. So ganun po katagal mga kabebe. So yun nga po mga kabebe, kanina nga po ay nagpakain nga po tayo ng mais morning kasi nga ay dito nga na area wala na po talagang makain dito kasi ilang beses na din po nilagyan ng itik dito. Kaya ko lang po inilagay yung mga alagang itik ko dito kahit walang makain kasi doon sa area kasi na pinaglagyan ko ay nagtartol na sila mga kabebe. Tas yung katabi niya doon is naghilo ba, naglagay na ng lason para sa kuan daw yun, hindi ko alam, granule yata ang linagay. So malaking problema yun mga kabebe. Hanggat maaari ay magpalayo jud ta sa mga chemical. So yun nga po ang nangyari mga kabebe, naubusan din po tayo ng mais. So nag-decide ako na bibili ng duck layer. So ito ngayon yung pinapakain natin sa mga alagang itik natin. So ngayong araw po na ito mga kabebe, nagpakain po tayo ng morning, tapos nagpakain din po tayo ng tanghali, tapos mamaya na naman din po hapon magpapakain na naman po tayo bago natin sila iuwi doon sa kulungan po nila. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung sitwasyon natin dito sa area. Medyo malaki-laki na din po talaga yung budget po ng mga alagang itik natin na na-damage po nila. So ito po talaga yung problema pag ganitong pastol lang po talaga mga kabebe, kasi ay no permanent address po talaga tayo. Kung saan yung ani ay andun din po tayo. Kung ano lang din po yung nasa area ay dun din po tayo nagbabase sa egg production. So yun nga po mga kabebe, until now is available pa din po yung mga alagang itik natin na dumalaga. At kung may mga katanungan man po kayo mga kabebe ay mag-iwan lang din po kayo ng bakas, or pwede din po kayo mag-personal message po dito po sa Facebook page ko. So mag-message lang po kayo mga kabebe, at sa ganun ay makatulong din po ako kung may mga katanungan man kayo. So yun nga po mga kabebe, lahat po ng binabahagi ko po sa inyo ay base lang din po ito sa karanasan ko bilang mangiitik po dito sa Bukidnon, dito po sa free range area, or pinapastol lang po itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, sa ngayon nga po ay ito nga po yung mga alagang itik natin, nakakulong pa din po dito. Sobrang ingay pa din po. So ang nangyayari, ikot ako ng ikot dyan hanggang doon sa may dulo, kasi nga dito sa kabilang area may itik din, walang net. So ang nangyari, walang nagbabantay sa itik nila. So ang nangyari, ako ang nagbabantay sa itik nila. So nakakainis din po paminsan-minsan mga kabebe yung mga
mangiitik din dito. Kasi nga kung alam nila yung mga alagang itik mo is todo bantay, sila ay wala namang pong pakialam sa mga itik nila na kahit pakalat-kalat lang dyan, kasi alam nila na titignan mo yung itik na hindi maghalo dito sa atin. So nakakainis po yun mga kabebe. So ito nga po yung mga alagang itik natin mga kabebe. Yan po. Ngayon po ay alas 4 na po ng hapon. So pag ganito po mga kabebe, medyo magalaw na po itong mga alagang itik natin, kasi nga po ay naghahanap na po talaga sila ng makakain, kasi pinakain ko nga po sila kanina mga alauna po yun ng hapon. So ngayon alas 4 na. So ang nangyayari, nawala na ilang kinaon. Pag ganito pa naman na dumalaga mga kabebe ay hindi po talaga ito sila nabubusog. So ang nangyayari yan, nakikita nyo naman po mga kabebe, may mailan-ilan din po na nakapatong pa din po dyan sa may pilapil. Pero mas marami po talaga yung naghahanap na po ng pagkain pag ganitong oras po talaga. Yun nga po mga kabebe, kung baguhan ka pa lang po, ay kung may balak ka din po na mag-alaga ng itik, yung mga itik po mga kabebe, ang oras po talaga ng tingkain nila is alas 3 po ng hapon. So naghahanap na po yan sila ng makakain, as long as maganda po yung panahon, hindi po mainit. So ngayon nga po mga kabebe, nakikita nyo naman po yung mga alagang itik natin, naghahanap na po sila ng makakain nila, pero ang problema ay wala pang makakain itong mga alagang itik natin, kasi nga po mga kabebe, nakakulong nga po sila dito na area. So limitado din po yung kahon na meron tayo mga kabebe, 3 kahon lang po yung meron tayo. So ang nangyayari dito na area, papakita ko po yung mga itik dito. Wala po silang net mga kabebe, walang kanit-net. Tignan nyo. Pag yung mga itik na yan mga kabebe makapasok dito, swerte ko. Pero yung itik nila makapasok dito, itik ko makapunta dito, swerte pa din po. So yun nga po mga kabebe, todo bantay po talaga tayo. So tignan nyo naman po yun, no? Itik po ito sa kabilang grupo, at ito po yung itik ko. So napakahirap po talaga mga kabebe, lalong lalo na ay puro dumalaga po yung katabi natin, ay hindi na po natin malalaman yung mga alagang itik natin, lalong lalo na ay wala pong palatandaan nga po itong mga itik natin. So kailangan po talaga mga kabebe, pag may plano kang pumasok sa ganitong paraan, tas medyo marami po yung mangitik sa inyo, ay mas better po talaga na lagyan po natin ng palatandaan itong mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga ganapan ngayong araw na to. So hanggang ngayon ay naghihintay pa din po ako sa kuan nito, nag-maintain diri ba sa kuan dito sa anihin, kasi nga yung damage nga po nila, inihintay ko kung magkano ba yung hingin nilang presyo sa na-damage nga po ng mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, yung problema po talaga, yung pahirapan na nga po tayo ng sitwasyon, tas yun nga nagka-damage pa jud ni sila, nakakaon pa sila sa humay. So ito yung mahirap, kaya hapaghandaan na po natin yung galit ng dragon. So yun nga po mga kabebe, ito na nga po yung mga alagang itik natin. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Hee! Hee!